Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito, ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang narito. Sa araw ng pag-uukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nanghihingi po ba kayo ng tanda sa Diyos para lamang mapatunayan niya sa inyo ang kapangyarihan niya, ang pagmamahal niya? Sinasabi niyo po ba kahit minsan, kung talagang Diyos ka, kung talagang mahal mo ako, gawin mo ito? Alam niyo po bang napakasama nito? At hindi po ako nagsabi, ha? Actually, conservative pa nga yung sinabi ko eh. Kasi ang tinutukoy kong napakasama nito ay yung paghingi natin ng tanda para patunayan lamang sa atin ng Diyos na mahal niya tayo at makapangyarihan siya na Diyos siya. Kasi ang sinasabi dito ni Kristo, napakasama ng lahing ito. Ibig sabihin, yung mga tao mismo, sapagkat humihingi sila ng tanda. Pag nilayan po natin ang pagkakamali nila para, sabi ko nga nung nakaraang linggo, hindi na nasana natin maulit pa ito. So naghihingi sila ng tanda kay Kristo. Pag sinabing tanda, ito ay himala, milagro. Para maniwala sila na sugo nga ng Diyos si Jesus. Ang problema, bago ang tagpong ito, marami siyang nagawa ng mga himala at milagro. Nakapagpalayas na siya ng mga demonyo. Nakapagpakain na siya ng libu-libong mga tao. Nakapagpagaling na siya ng mga may sakit. Ano pa ba? Hindi pa ba ito extraordinaryo? Hindi pa ba ito himala o milagro? Which only goes to show na ayaw talaga nilang maniwala kay Kristo. Matigas talaga ang kanilang isip, ang kanilang puso. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, wala nang palatandang ibibigay pa, kundi ang palatandaang nangyari kay Jonas. Ano po bang nangyari kay Jonas? Kinain siya ng isang higanting isda at pagkatapos ng 3 araw, iniluwa ng buhay. With this, Jesus was of course pertaining to His impending death. And of course, His resurrection after 3 days. Yun nga naman ang tanda ng mga tanda, milagro ng mga milagro. Yun na lang ang hintayin nila. But you see, sa ating ebanghelyo, mukhang hindi yun ang tanda na ine-emphasize dito ni Kristo. Sapagkat come to think of it, hindi naman nagbago ang mga taga Nineveh dahil naalaman nila na si Jonas ay kinain ng malaking isda at pagkatapos ng 3 araw ay iniluwa ng buhay si Jonas. Hindi nila ito alam. At mukhang hindi naman sinabi ni Jonas. And granted, kung sinabi ni Jonas, maniniwala sila, hindi naman nila nakita. May nangyari na bang ganon? Wala pa.
So hindi yung nangyari kay Jonas ang nakapagpa-convert sa mga taga Nineveh, kundi ang salita ng Diyos na sinabi ni Jonas sa kanila. And so Jesus was emphasizing here the power of the Word of God na kayang mapagbago kahit ang isa o kahit ang napakaraming napakamasamang mga tao. For your information, napaka-immoral to the highest level, napaka-brutal to the highest level ng mga Ninevites, ng mga taga-Nineveh. Napakasama nila. Kaya nga, ayaw ni Jonas na mag-preach sa kanila. Ayaw ni Jonas na magbago sila. Gusto ni Jonas na lipulin na sila ng Diyos. Ganon sila kabrutal, ganon sila kaimoral, ganon sila kasama. Pero dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na sinabi ni Jonas sa kanila, ng isang reluctant prophet pa, nagbago sila. Dahil naging bukas sila. Dahil naniwala sila. Ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung magiging bukas lang tayo talaga. Ito ang dahilan kung bakit nayayamot si Kristo sa mga taong kaharap niya. Sapagkat ang sinasabi nga naman niya sa kanila ay hindi lang kapiraso o kaunting salita ng Diyos, kundi lahat ng sinasabi niya sa kanila ay salita ng Diyos talaga dahil Diyos siya. Si Jesus ay Diyos. Kung bakit hindi niya sila mapagbago, hindi dahil hindi makapangyarihan ang salita niya. Si Jonas nga, naging dahilan para mapagbago ang napaka-brutal, napaka-immoral na mga tao dahil lamang sa kapirasong salita ng Diyos. Magbago na kayo. Kapiraso lang yung sinabi ni Jonas. Bakit nga hindi mayayamot si Jesus? Mapapagod na yung ugat ko sa leeg, kakapit sa inyo. Ayaw niya pa rin maniwala. Hindi kapirasong salita ng Diyos ito. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ay salita ng Diyos. Pero bakit ayaw niyong maniwala? Gayong mas matindi ako, di hamak, kaysa kay Jonas, dahil ako'y Diyos na totoo. At yun ay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Doon nayayamot si Kristo. At sa katigasan ng mga ulo ng mga taong ito, walang sasapat na himala o milagro. Tayo po ba? Kamusta tayo? Ibabalik ko yung tanong ko kanina. Nasasabi ba natin yon? Lord, kung talagang makapangyarihan ka, kung talagang mahal mo ko, ibigay mo sa akin ang trabaho, ang negosyong ito, ang karir na ito, ang panalong ito. Pagalingin mo ko. Pagalingin mo ang mahal ko. Ayusin mo ang buhay ko. Papagbaguhin mo ang asawa ko, patinuin mo ang anak ko. Kapatid, mahiya tayo. Kung sinasabi natin ito, hindi lang tayo kilabutan tayo. Kasi pwede tayong masabihan ng Panginoon, napakasama mo. Sa pagkatandaan po natin na ang meron tayo ngayon ay higit pa sa mayroon yung mga tao noon. Okay? Baka sabihin ninyo, Father, sila nakasama nila si Jesus. Father, sila nakita nilang personal ang mga milagrong ginawa ni Jesus. Okay. But that does not necessarily make them blessed. Dahil nga matigas ang ulo nila. Hindi naman lahat ng nakakita ng milagro ni Jesus at naka-encounter sa kanya ng personal ay naligtas na. Gustuhin man silang iligtas ng Panginoon na. Ay sa katigasan ng ulo nila. Baka nga kung tayo rin ay nabuhay nung panahon ngayon, isa rin tayo sa matigas ang ulo. Kahit na napakarami ng himala at milagro. Ang meron tayo ngayon ay ang salita ng Diyos kung saan kumpletong-kumpleto na. Ang meron ng mga tao noon, Hebrew Scriptures lang, Old Testament lang. Ngayon meron tayong Old Testament at New Testament. Ang meron ng mga tao noon, sige, nakita nilang personal si Jesus buhay.
Pero ang meron tayo ngayon, sigurado na tayo na si Kristo nga ay Diyos na totoo sapagkat siya'y namatay at muling nabuhay. Something na hindi sure ang mga tao noon. Tayo, very certain. Kompletong-kompleto tayo. Meron pa tayong simbahan. Hindi pa tayo pinapersecute bilang mga Kristiyano. Napapaligiran pa tayo ng mga tao rin naniniwala kay Kristo bilang Diyos na totoo. May mga kompleto tayong sakramento. Ano pa? At baka nakakalimutan ninyo, yung sinabi ni Abraham dun sa mayaman na napunta ng impyerno. Kasi ano sabi nung mayamang napunta ng impyerno? Ang mga Abraham, meron ako mga kapatid na lalaki. Papuntahin niyo ako sa kanila para sila rin ay maligtas. Sana, para sila ay maligtas sa kapahamakang ito. Ayaw ko silang dumako sa dako ng paghihirap na ito. Ano sabi ni Abraham sa kanila? Nasa kanila na ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Old Testament, sapat na yon. Tayo, hindi lang Old Testament ang meron tayo. Anong sabi ng mayaman? Hindi po sapat yon. Pero kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling binuhay, tulad ko kung bubuhayin niyo ako, pupuntahan ko sila kanila, pupuntahan sila, maniniwala sila. Anong sabi ni Abraham? Kung hindi sila maniniwala sa Biblia, hindi rin sila maniniwala kahit sa isang patay na muling nabuhay. Ano pruweba niyan? Namatay si Lazaro. Binuhay ni Kristo. Naniwala ba yung mga tao? Naniwala ba yung mga tao? Bagamat hindi lang makontra na ang nangyari kay Lazaro ay milagrong talaga, may question bang, kunyari lang yan, hindi naman talaga siya patay. Alam nila pare-parehong patay si Lazaro. Alam nilang milagro yung nangyari. No question about that. Pero naniwala ba sila? Hindi. Kung naniwala sila, hindi sila sisigaw, ipako siya sa krus. Kung naniwala sila, dapat naisip nila, si Kristo yung Diyos talaga. Hindi na naniwala, pinagpalanuhan pang patayin siya. So you see, walang himala ang sasapat kung ang salita ng Diyos ay hindi natin paniniwalaan. Maya't maya narinig natin, makapangyarihan ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, tapat ang Diyos sa atin. Maya't maya yan. Hindi naman tayo magkakaroon ng interes sa salita ng Diyos kung hindi natin nararamdaman ang kapangyarihan nito sa buhay natin. Pero bakit pag dumarating ang malalaking pagsubok sa buhay natin, kukwestiyonin pa rin natin ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa buhay natin? Ano yun? Huwag ganun. Manghingi pa tayo ng tanda para maniwala lamang tayo mapagmahal siya at makapangyarihan siya? Huwag ganun. Nakaka-offense sa Diyos yun. Pwede siguro tayo manghingi ng tanda just for guidance. Pero not for confirmation. Mahal mo ba ako talaga? Diyos ka nga ba talaga? Huwag ganon. Nakaka-offense sa Diyos yun. Masamang paghingi ng tanda yun. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal na biyaya sa banal na misa na mas mahalin natin ang salita ng Diyos, mas igalang natin, mas kilanlin natin, at mas paniwalaan natin sa buhay natin. Nang sa gayon, mas makita natin ang mga milagro ng Diyos sa buhay natin, kahit sa mga simpleng pangyayari sa buhay natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Pinatunayan mo sa gawa yung salita mong mahal mo ako, na hindi mo ako pababayaan, na hindi kailanman magtatagumpay ang kasalanan sa kabutihan, ang kadiliman sa kaliwanagan, ang kasinungalingan sa katotohanan. Hindi ito fiction, hindi ito gawa-gawa, hindi ito walang saysay na mga salita, dahil ang mga ito'y pinatunayan mo sa buhay mo. Salamat, Panginoon.
Patawad sa mga pagkakataon hindi namin mapanghawakan ito. Patawad sa mga pagkakataong humingi pa kami ng tanda mula sa iyo para lamang maniwala kaming mahal mo ko. Makapangyarihan ka, patawad Panginoon from now on, hindi na panghahawakan namin ng salita mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May isang salita ang Diyos. Pag sinabi niya, yun yun. Buhay yun, makapangyarihan yun, totoo yun. Mangyayari at mangyayari yun. Itanim mo ang salita niya sa puso mo. Pagbungahin mo, diligin mo, alagaan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pwede mo huwag paniwalaan ang sinasabi ng tao, pero hindi ang sinasabi ng Diyos. Siya ang katotohanan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, di ay handog sa iyo. Patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, naging tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran, maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan, karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos sa damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iyumao. Pakisama po ang kaluluwa ng Joyce Pasing. Pasilito Persigaw Diyos, Miguera Seryo. Juanito Tuaso. Alfredo Mark Ricky. Benjamin Orio Isca. Ada Dante. Enrique. Rose. Emer. Gayun din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose,
Ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at alihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, ang ating kapanatagan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piking. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilang sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inangriyan, na matapos sa pakikibakay namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa lagi niyong pagtulong, sa lagi niyong pakikiisa, na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa marami. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ang Diyos na po ang bahalang kumante sa kabutihang loob ninyo. Yun po ang lagi namin, lagi kong dasal, personal na dasal para sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ay, ngayon po ay
hindi ko alam, pero ngayon pala akong 5 years na ako dito. 5 years. Simula nung italaga yata ako. Kaya salamat ha. Maraming salamat sa inyo. Hindi madali, pero fulfilling kapag nandiyan ang Panginoon, syempre, nandiyan din kayo. Salamat po talaga sa mga tulong ninyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging namisay. Ang birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa kalinis sa iyo